day to each and every one of you. A blessed day to each and every one of you, my dear viewers. I am Brother Eliezer Biri from All Christian Foundation. I really praise and thank God for having me here in ACF, All Christian Foundation. And I am serving the Lord for almost 21 years. Brothers and sisters, I hope and pray you enjoy watching and listening to this topic I want to give to you. I'd like to start with malnutrition refers more boldly to both undernutrition and overnutrition. The problem is yung tinatawag po natin dito na unbalanced diets. Global malnutrition statistics last year, 2020, meron po tayong 149 million children under 5 were estimated to be stunted, too short for AIDS. Bansot po. Pandak, 49 million were estimated to be wasted. Too thin for height naman sila. Matangkad, pero payat naman po sila. And 39.9 million were overweight or yung tinatawag po nating obese. 25% of acutely malnourished children ang may access na sila ay gagaling. And take note, my dear friends, not only for children's, na ito nangyayari sa atin din, maging sa youth, maging sa ating mga adult, nagkakasakit tayo. If we're not taking good care of ourselves, yan po yung maglilid sa atin doon po sa pagiging sakitin natin at magkukos po ito ng kamatayan. Ang cause of death is yung kapabayaan po natin sa ating sarili. But biblically, namamatay ang tao because ang tao ay nagkasala. And here are some example of sickness na magdadala sa atin sa kamatayan. May cancer, may heart disease, na-stroke ang tao, may nagkakasakit ng diabetes, na ang mga ito ay pinagmulan ng panghihina ng katawan hanggat sa hahantong sa kamatayan. But true fulfilling self-care starts and ends with God. Taking good care of ourselves must be balanced. Dapat balansyado yan. Dapat balanse po yan. Physically, spiritually, mentally, and emotionally. Friends, today, I'd like to share this topic to you entitled Health Care. Meron po tayong kasabihan, health is wealth. And prevention is better than cure. Before we go to our lesson, may I ask everybody to please join me in a short prayer. Bow down your head and let us pray. Loving Father, we're so grateful today that we'll be going to tackle about the topic healthcare. Thank you, dear God, for giving us strength, giving us a new life once again, a beautiful day to experience your love and abundant blessings in our lives. Ask you, loving Father, to please intervene through your Holy Spirit that all viewers, listeners, may be able to understand your word, not only for them to understand, but help them, loving Father, to apply all the things, all the important lessons that we'll be going to tackle this time. Be with us, loving Father, and I entrust to you the rest of this video. In Jesus' name, amen and amen. Okay. Tingnan po natin, mga minamahal na kaibigan, na ang sinasabi po sa Biblia, allow me to read in 3 John chapter 1 verse 2,
Ito po yung sinasabi niya doon. Dear friends, I pray that you may enjoy good health, that all may go well with you, even as your soul getting along well. Ito si John sumulat at ang sabi niya, mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya, napanalangin ko kayo na ma-enjoy ninyo ang inyong magandang kalusugan. At ganoon din sa ating espiritu, ganoon din sa ating kaluluwa na maging malusog din. Healthy. Praise the Lord. Kung babalikan po natin ang sinabi ni John, napakahalaga po na tayo ay mag-care sa ating mga sarili. Ngayon, ituturo ko po sa inyo kung bakit napakahalaga na pangalagaan po natin ang ating mga sarili. Nilagyan ko po ng acronym yung salitang healthy at isa-isahin po natin yan. Unang letter sa healthy, H is healthy body is important. Not only healthy, very, very healthy. By how? No to junk foods. Why? Bakit kailangang maging healthy po ang ating katawan? Because you cannot go where you want to go, and you cannot do things what you want to do if your body is weak. Kung sakitin ka, hindi mo magagawa ang gusto mong gawin at hindi mo mapupuntahan ang gusto mong puntahan. Nung elementarya po ako, maalala ko tuloy. Yung pinag-aralan po namin, Go Foods, Grow Foods, and Glow Foods. Balik po tayo sa basic. Napaka-basic. Pero, malaking tulong po sa atin ang lahat ng ito. Yung Go Foods, yan po yung tinatawag po natin. Example po nito is yung rice, yung bread, yung mga cereals. Sa Grow Foods naman, para tayo ay tatangkad, kailangan din po natin yan ng meat, fish, yung milk, yung eggs, yung nuts. Marami pang iba. And then sa Glow Food is, ito na po yung tinatawag po nating vegetables and fruits. O sa mga nag-aaral dyan, alam ko na kabisado po ninyo ito. Lalo na sa mga elementary. So kinakailangan po nating maging healthy araw-araw sapagkat kung hindi ka healthy, hindi mo mararating ang gusto mong paroroonan. Kung meron kang ambisyon sa buhay, kung hindi ka healthy, hindi mo makakamit ang pangarap mo sa buhay. Paano pa makakamit kung bedridden na? So napakahalaga ng ating katawan, pangalagaan po natin na araw-araw po ay maging healthy tayo. Second, yung letter E. Establish discipline through regular exercise and proper sleep. Regular exercise, ang daming klase ng pag-eehersisyo. Ngayon sa mga kabataan, napapansin ko, sila ay mahilig sa biking. Tama po yon. Exercise po yan. Nakapagpapaganda ng kalusugan po natin. Jogging. Swimming. Kailangan din po yan. Nung binata pa po ako, alam po ninyo, mahilig po ako sa gym. Nag-workout po ako. Thrice a week na pumupunta ako sa gym upang mag-workout. Napakahalaga na tayo ay may regular na exercise. Sa mga senior citizen, paano? Kung tatanungin po ninyo ako, maraming paraan po dyan. Mga senior citizen, mag-walkathon ka, walking. Nakakatulong po yan. Then, kung mahilig ka na sumayaw, magsumba ka, sayaw ka. Diba? Nakakatulong po yan. Napakaraming klase ng exercise, mga minamahal na kapatid. At tandaan po natin, huwag po tayong masyadong
magpuyat. Proper sleep lang po tayo. Dapat yung pagtulog po natin is 8 to 10 hours. Napakahalaga po niyan. Kasi kung puyat ka, pagpasok mo sa trabaho, alam mo ang mangyayari. Hindi tama yung mindset. Baka mainitin pa ang ulo. So napakahalaga na kumpleto po yung tulog natin. Pero huwag po namang tulog ng tulog. Don't sleep all day long. Baka naman yung iba dyan, sobrang tamad, nakahiga na lang maghapon. Hindi naman po maganda po yun. Natutulog maghapon, hindi naman po maganda yun. Katamaran na po yun. So dapat magtatag ka ng disiplina sa iyong sarili, establish discipline, through regular exercise and proper sleep. Yan po yung pangalawa, letter E, establish discipline. Third, letter A, avoid vices like gambling. May mga pangyayari kasi, naaktuhan ko, nabalitaan ko, na may pangyayari na sa pamilya dahil sa ang isang tatay ay masyadong sugador, ang bisyo niya ay pagsusugal, nasanla niya ang lahat ng kanilang lupa. Ang nangyari pa ang masaklap, naghiwalay ang mag-asawang ito at ang nag-suffer ay ang kanilang mga anak. Kung titingnan po natin, kung mayroon po tayong vices na mga ganyan, alam po ninyo si Brother Eliezer, nung binata po ako, 48 hours ako na nagsusugal ng cards. 48 hours. Hindi ako natutulog, 2 araw. Diretso po yan. Pero salamat na lang sa Panginoon, dahil nung nakilala ko ang Panginoong Diyos, siya po yung nagbago sa akin. Takot na akong magsugal at ayaw ko nang magsugal. Then, yung excessive drinking. Alam po ninyo yan? Yung labis-labis na pag-inom. Nakakasama po ng kalusugan yan. Yung vices, yung gambling sa kanina, nagpupuyat ka na, kung minsan talo pa. Ang daming dulot na masama. Yung pag-inom na labis-labis, nakakasira din po ng ating kalusugan yan. Tatamaan po yung atay. Ang mga bisyo na ito ay walang dulot na maganda sa ating mga katawan. Meron pa, smoking. Tatamaan din po niyan ang ating mga baga. Lalo pa pag nagdra-drugs. Yung bisyo na paninigarilyo, yan ang pinakaayaw ko. Pero sa drugs, nung binata ako, yan ang gustong-gusto ko. Again, praise and thank be to God, dahil nung nakilala ko siya, siya ang nagbago sa akin at ayaw ko nang balikan ang mga bagay na ito. Pero sa totoo lang, nung tinigilan ko ang mga bagay na ito, biyaya ng Diyos na nakapagtayo ako ng 2 bahay. Praise God. Letter L. Less worries if you are strong and healthy. Sa katunayan, mga minamahal na kapatid, ang madalas nagkakaproblema, ang madalas nag-aalala sa buhay, ay yung mga tao na hindi healthy. Yung mga tao na mga sakitin. Bakit? Kasi hindi po sila malakas. Kung titingnan po natin sa psychology po yan yung tinatawag po na depression. Alam po ninyo, pag problema lang lagi ang iniisip po natin, hahantong po yan doon sa pagka-depress. At hindi lang depression, hahantong din po yung depression na yan sa pagpapakamatay. Ang madalas nag-iisip ng problema, ang laging nag-aalala sa buhay, kung anong kakainin bukas, kung anong papaaral sa mga anak, kung anong mangyayari bukas, kung magkakasakit bukas. Ang mga taong ganyan ay ang mga unhealthy. Pero ang malusog na pangangatawan, malakas na pangangatawan, sisiguraduhin ko po sa inyo, less worries po sila.
And letter T, taking good care with vitamins and supplements. Magbitamina ka. Sabi mo sa akin, paano Brad, wala akong pambili. Okay, wala kang pambili? Tuturuan kita ngayon. Alam po ninyo, laking probinsya si Brother Eliezer sa Cagayan Valley. Nung pupunta kami sa school, elementarya po kami, pag pupunta kami sa school, dumadaan muna kami ng mga guava, mga native na bayabas. Ang dami sa amin yan. Sa tabing daan pa lang, marami na kaming panrises. Alam po ninyo yung vitamin C, yung isang guava na native, yung bayabas na native, ang katumbas po niyan is 10 pirasong kalamansi. Doon po naman sa durian, sa Mindanao, tinamit yun. Ang sarap, nadestino po ako dyan sa Mindanao. Mabitamina po yan. Yung isang buto pala ng durian, ang katumbas po niyan is 10 pirasong balot. Kain po tayo ng mga fruits. Kung walang pambili, ang dami. Naman nakukuhanan natin ng fruits yan. Kumain po tayo dahil nakakatulong po yan para maging malakas ang ating mga pangangatawan. Maging malusog ang ating mga pangangatawan. At huwag din nating kalilimutan the vitamins that comes from the sun, yung vitamin D, magpaaraw ka rin. Pero, dapat umagang-umaga po yan. Nakakatulong din po yan. And letter H, hygiene through regular shower. Pangangalaga sa ating kalusugan, sa ating katawan, sa pamagitan ng paliligo, araw-araw. Meron po akong katrabaho noon. Nasa Cagayan Valley ako. Alam po ninyo, hindi naliligo, takot sa tubig. Ang mindset po niya kasi is, pag naligo yan, magkakasakit. Kaya't hindi po siya naliligo kahit sa loob ng 1 buwan. Ang problema, masangsang ang amoy. Perwisyo naman sa mga kasamahan niya. Magsipilyo po tayo. Yan yung tinatawag po nating hygiene. Baka yung iba dyan nagsipilyo lang twice a week. Huwag naman pong ganon. Pakalinisin po natin ang ating katawan upang po sa ganon ay maging healthy po tayo sa araw-araw. Washing of hands. Yung iba siguro pagpagod sa trabaho, nagutom na, diretso sa hapagkainan, pupulot na lang ng kakainin doon. Maghugas muna tayo ng kamay. Baka dyan po tayo nakakakuha ng mga mikrobyo, mga germs na sisira sa ating magandang kalusugan. Dapat panatilihin natin, lalo sa panahon po natin ngayon, sa pandemic na ito. Kinakailangan po nating maghugas ng kamay, maligo araw-araw, pakalinisin ang ating mga katawan. Higit sa lahat, magsuot po tayo ng mga malilinis na kasuotan, damit. I-avoid natin yung recycle ng mga damit po natin. Pag gamit na, o doon na sa laundry, huwag na nating gamitin ulit sapagkat nakasisira din, nakapagbibigay din po yan ng body odor. Mga basic lang po ito. Pero, alam po ninyo mga kapatid, ang lahat po ng ito ay nakakatulong sa ating lahat. Higit sa lahat, pakalinisin po natin ang ating kapaligiran. Sa loob ng bahay, sa kapaligiran natin, palibot ng bahay, kinakailangan po na malinis po yan. Lalo sa panahon ngayon, tag-ulan, dito po sa probinsya ng La Union, sa amin. Ito na naman, daming lamok, at nagkukos ang lamok ng dengue sa ngayon. So dapat malinis ang ating tahanan, sapagkat kung maalikabok ang tahanan po natin, kung marumi ang tahanan po natin, dyan din po nagmumula. Pinanggagalingan po yan ng sakit sa atin. And last, ito po yung Y. Sa salitang healthy, yung acronym, ang last po nito is yung Y. Yield to Jesus Christ and accept Him as your Lord and Savior.
manangan ka sa ating Panginoong Hesus, tanggapin mo siya sa iyong buhay bilang Diyos at iyong tagapagligtas. Sa lahat po ng tinalakay po natin, simula umpisa hanggat sa ngayon, kung wala ito, yung pananangan po natin sa ating Panginoong Hesus, yung pagtanggap po natin sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas, kung wala po ito, sisiguraduhin ko po sa iyo, kapatid, sa ngayon pa lang, walang silbi ang lahat ng ito. So sa ngayon, sana may naintindihan po tayo. Hindi lang naintindihan ang mga bagay na binanggit ni Brother Eliezer, kundi sana nakatulong din po ito, makakatulong din po ito sa inyo sa araw-araw pong buhay. I-share po ninyo sa mga hindi nakarinig. Kahit konting bagay lang, nakakatulong na po kayo. Sharing is caring. Tandaan po natin yan. That sharing is caring. Friends, we should take good care of our body. We must take care of our body because our body, biblically, it says that our body is the temple of the Holy Spirit. The temple of God. Kung ikaw, hindi mo na sarili yan, ako hindi ko na sarili to. Ito ay pag-aari ng Panginoong Diyos. Bakit ko sisirain ang aking sarili? Pangangalagaan ko ang katawan na ito sapagkat ito ang templo ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, handa ka ba na pangalagaan ang iyong katawan, ang iyong sarili? Handa mo bang pangalagaan ang iyong sarili? Ngayong nalaman mo, kapatid, na ang katawan na yan ay templo ng Diyos, templo ng banal na Espiritu ng Diyos, sisirain mo pa ba yan sa mga vices? Napakahalaga yung ating pong tinalakay. Makikita po natin yan in 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Ang sinasabi po ni Pablo dito, don't you realize that your body is the temple of God? Kaya't pakalagaan natin ang ating mga sarili. Kinakailangang maging araw-araw malusog po tayo. Kapatid, sana nakapagbigay ulit ng aral. Nakapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo po ang tinuro ni Brother Eliezer. And I hope and I pray na ang lahat ng ito, tulungan po at gabayan tayo ng Diyos upang may apply natin sa ating mga personal na buhay. Thank you at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos. May I ask everybody to please bow down your head. Manalangin po muli tayo sa ating Panginoon. Salamat po Diyos sa napakagandang turo mo sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang bigay mo na katawan sa amin ay mapangalagaan po namin ng tama. Sapagkat alam po namin na hindi na po kami ang nagmamay-ari nito. Ikaw, Panginoong Diyos, ang nagmamay-ari sa aming katawan. Sapagkat ang katawan na ito ay templo mo at templo ng iyong banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa lahat ng nakinig. Salamat sa lahat ng nanood. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Pagpalain mo ang kanilang napakinggan na aming tinalakay. Pakaingatan mo sa kanilang puso't isipan na ang lahat pong ito, Panginoon, ay makapagbigay ng karagdagang aral at tulong sa bawat isa sa kanila. Salamat sa pagkatalam po namin, Panginoon, that you are prayer listening and answering God. All glory to you, all power is yours, and this I pray in Christ's name. Amen and amen. Thank you, and may God bless us all.